motorcycle brand ng Keyway Motors sa larangan ng adventure scooter category ngayong 2025. Tignan natin tong bagong nilabas nila na talaga namang mapapa-second look ka at tatanungin mo kung ADV ba yun? Pero itong nilabas ni Keyway Motors ay mas lamang kay ADV ng displacement at features dahil naka 7-inch TFT display na ito sa panel niya at may phone connectivity pa. With front camera pa ata ito. Meron din itong anti-lock braking system at traction control system or ABS at TCS. Grabe, complete package na naman. Tara, huwag na nating patagalin at check natin ang complete specs at pati na rin ang presyo nitong bagong XDV Adventure Scooter 180cc ng Keyway Motors. Let's go! Para sa makina nito, meron itong single overhead camshaft, 4-stroke at 4 valves na rin ito. Single cylinder na naka-liquid cooled engine na. So dun pa lang panalo ka na. 4 valves na ito at naka-liquid cooled na agad siya. Naka-Bosch electric fuel injected na rin ito with Euro 5. Pagdating naman sa ating bore and stroke, meron tayong 60mm by 55.5mm. Sa compression ratio natin, meron tayong 12.1. And sa max power niya, itong malupit, 18.2 horsepower at 8,500 RPM. Max torque naman niya is 7.2 Nm at 6,500 RPM. Sa ignition, meron tayong TCI and starter ang electric natin dito sa motor na ito. Ngayon sa dimension naman tayo mga bossing. Sa nakikita ko napakaganda ng tindig nito and upright position, maganda ang upuan, naka-camelback style seat na naman. And of course, naka-inverted front suspension pa, yun ang panalo. Medyo mahaba ang travel nito, 50mm. And sa likuran naman yung suspension niya hawig talaga sa ADV dahil meron na rin itong sub-tank. Mabalik tayo doon sa kanyang dimension. Meron itong 145 kg na curb weight. So medyo mas mabigat ng konti to sa ADV dahil 130 to 132 lang ang ADV. Ito 145 kg dahil nga 180cc po ito. Sa seat height naman niya is meron tayong 870mm. So mga 5'5" abot yan hanggang 5'7" pataas. Overall length, width and height naman niya meron tayong 1,940mm sa kanyang length or haba. 770mm naman para sa width or lapad at 1,285mm naman sa kanyang overall height or taas niya. Sa ground clearance naman niya meron tayong maximum na 140mm. So abot na abot yan. Kung 5'3" ka, medyo tingkayad ka dito, gamitan mo na lang ng mataas na sapatos. Sa wheelbase natin meron tayong 1,335mm and itong malupit sa fuel tank capacity, hindi ka talaga mabibitin. Adventure long ride, pasok na pasok sa kanya. Meron tayong 10 liters na fuel tank capacity. So syempre dito tayo sa may suspension naman or yung kanyang tibay sa mga lubak. Pagdating sa front suspension, meron tayong inverted front suspension na may 50mm travel. So talaga namang panalo yan pagdating sa adventure dahil nga ito ay adventure scooter. Nabigyan ka ng ganyang kahabang travel, goods na yan. Ngayon naman sa ating rear suspension o sa likuran, meron tayong dual shock absorber, coil spring na may 5-stage adjustable preload. So yun ang the best, adjustable yung preload niya and of course may sub-tank na rin ito. So sa rear suspension naman, ang travel naman niya is 60mm. So talaga namang pasok yan for adventure scooter. Ngayon, syempre yung mga gulong natin, meron tayong CST tires sa front and rear. So ang gulong natin, ang brand is CST. Ang size naman sa harapan is 110/80 by 14 and yung size naman sa likuran is 130/70/13. So medyo mas malapad or mas malaki yung harapan compare sa likuran. Alloy casted wheels and tubeless tires na rin po ito. So pagkatapos naman ng suspension natin, doon naman tayo sa power or braking power system netong motor na to. Syempre kung mabilis yan, 180cc, dapat maganda rin ang kanyang braking power. Sa front brake, meron tayong disc brake with dual piston caliper na may sukat na disc na diameter na 240mm. So doon pa lang sa harapan, panalo tayo dahil naka dual piston caliper and naka disc brake na po ito. Pagdating naman sa likuran or sa rear part, meron tayong single piston caliper na naka-disc brake na din at may sukat na 220mm. So talaga namang panalo dahil front and rear ay naka-disc brake na. All brakes is equipped with anti-lock braking system or ABS at traction control system or TCS. Maganda at safe at panalo ka. Pagdating naman sa madulas sa kalsada or umuulan, andyan ang TCS. And sa kabiglaang pena naman o tumawid na aso or tao, meron ka naman dyang ABS or anti-lock braking system.
Ito pa ang ibang special features nitong adventure scooter na to from Keyway Motors. Meron itong smart keyless system with manual key configuration. So yung parang sa ADX 180 na version 2 na pwede mong smart keyless at pwede ka rin gumamit ng susi. Throttle configuration na merong dual cable throttle control. Meron itong multimedia and comfort features pagdating sa kanyang TFT display na 7-inch, USB charging port, Type A charger slot, and phone connectivity, GPS, and Bluetooth. Same lang din ito sa ATR 160, FKM 180, and doon sa ADX 160 version 2 ng Bristol. Meron itong adjustable na brake lever, yun ang panalo. Meron itong passing light, meron itong hazard light, front camera. Ito ay nakita ko yung version nito na parang may front camera. Then meron itong park brake, adjustable windshield, at free built-in top box bracket. Doon pa lang talagang panalo ka na. Para naman sa mga ilaw niya, meron tayong lighting configuration sa headlight. Meron itong daytime running light or DRL plus LED projector lenses for optimal visibility. So doon pa lang talagang makikita mo na 2025 version na ito mga gantong scooter na ito kasi projector na ang kanyang headlight at may DRL pa ito. Turn signal, tail light, and headlight, lahat po yan naka-LED na kaya wala tayong problema. Sa kanya namang underseat compartment, kasyang-kasya ang full face na helmet at ibang documents. Kung titignan mo at natapos mo tong video na to, ay malalaman mo na hawig talaga ito ng FKM ADB 180 at ATR 160, pati ng ADX 160 version 2 ng Bristol. So halos iisa lang naman ang inspirasyon nila. Ito ay ang design ng ADB 150 at 160 ng Honda. Ang pinakapanalo dito is magkakatalo lang talaga tayo sa quality, durability, at availability ng mga pyesa. So syempre lahat naman tayo gusto ng maraming choices at ang importante, panalo tayo dito bilang rider dahil more models, more choices, and more discounts sa mga prices. So syempre inspired po ito ng Honda ADB Adventure Scooter. So it's up to you kung anong pipiliin mong brand pag lumabas na ito sa Pilipinas. At ang possible price nito sa Pilipinas ay nasa 100,000 to 120,000 lamang. Diyan lang po maglalaro ang SRP nito sa Pilipinas. Diba sulit na sulit? Once again, don't forget to subscribe Vlog ni Kosa for more scooter updates this 2025.